The oldest mall sa Urdaneta kasi nakapasok ako doon, 14 years old, hindi ko alam kung kailan tinayo yun, 14 years old. Ano lang yun, 3 floor. Tapos, puro clothing siya eh. Doon lang ako napunta. Pero actually, hindi nga siya mall eh. Para lang siyang, hindi rin masabing square mart kasi maliit lang talaga. Parang building lang na mahaba. Parang ganito kasi kusina ito. Tapos 3 floor na yan. So, nung nakita ko siya, sabi ko, boy, pa pala tayo, ang dami ng mall sa Urdaneta. Tapos, dahil hindi available yung sa Urdaneta, dumiretso kami ng Binalon. So, habang nagbabaybay kami ng motor, sabi ko, Pas, dyan ako nag-high school. Pinulo ko yung high school kasi lumagpas yung dinaanan namin. Nakita namin Binalolo National High School. Tapos nakita ko yung tinatawiran ko kung saan bumibili ako ng miswa. Kasi yung miswa nun eh. Yung 2 piso lang nasa mangkok. So, pagdating doon, sabi ko, Pas, ikot tayo sa bayan. Nakita ko yung ang tawag doon, may tatawag kami doon yung Balikbayan. Yung pinaka-plaza yun ng Binalolo. Dami nagbago. Parang nalilito ako, tama ba yung dinadaanan namin? Sabi ko, sige, diretso mo lang. Nakita ko yung auditorium, nakita ko yung gym. Kasi ito na, paliko na kami doon sa street kung saan ako lumaki ulit. Doon ako nagtumira, nag-aaral. Ano natin nakakatawa? Pagdating namin doon, time stood still. Walang nagbago sa gate, walang nagbago sa halaman. Kung ano yung kulay ng bahay na iniwan namin, yun pa rin. Para lang ako umalis saglit. Pagbalik ko yun pa rin. Walang nabago. Even yung santan mo, pati yung puno ng kasoy, nakita ko lahat. Sabi ko kay Pastor Eugene Balay. Sabi ko sa kanya, dito ako tumira. 13 years old ako, sabi ko. Kaya lang, ang katapat namin elementary. Pagtingin ko sa elementary, hindi na siya katulad dati na parang tawid bakod. Alam niyo yung mga maraming halaman, karin-tarin sa likod. Hindi na. Meron siyang magandang gate, tapos bago lahat ng building. Pero yung bahay na tinaran namin, hindi man lang nagbago kahit pumunta tayo ngayon, yung paitsura niya. Eh, huling tira ko doon, 1995. Imagine mo ilang years na yung lumipas. Kulay ng gate, same pa rin. Alam mo yung bakal dyan, yung parang may butas-butas, yung nakatayo. Ganon yung gate namin. Yun pa rin. Hindi silmatic. Hindi ba yung may bakal dyan na malaki, tapos may bilog-bilog na butas. Yun yung itsura ng gate. Actually, inupahan namin yung up and down. Doon din kasi namatay yung father ko, doon din siya pinuha. Tapos natutuwa kasi ako ng mga panahon na yun. Pag-gising mo na umaga, ang daming punong nakapalibot sa amin. Parang ganito rin nga ako tila dito. Doon talaga kompleto. May kasoy, may makopa, may duhat, may habas, mangga, kayumito. Kaya enjoy na enjoy ako nung dala akong tirado. Para ako sa sasay. Pag-gising na umaga, enjoy na enjoy ko yun. Saka yung bintana mo, naririnig mo yung muni ng ibon kasi umaga na. Kaya nga, minsan nalulokot ako kasi nila-experience ang mga anak ko yung ganun. Yung masaya kapag gising mo na umaga. Tapos tatawagin nila ako. Sabi niya, Noy kasi di ba nickname ko? Noy, punta tayong Karayan. Alam niya na yung Karayan. Kasi ano yung Karayan? Ilocano ka? Ilog. Yan ang sabihin ng Karayan. So there are things, sabi nga natin mo. We are living in a world where everything changes, trends shift overnight, technology advances by the minute, and even people can be inconsistent. Diba? What was certain yesterday can feel uncertain today. And in the middle of all this instability, hearts grow anxious, faith can waver, and people begin searching for something, anything that will remain steady. So, ibig sabihin, talagang marami nagbabago, pero meron din rin nagbabago. Tama? And even yung faith mo, yung pakiramdam mo ngayon, nagbabago yan. Yung dati mong close, tama ba ako? Hindi mo na close ngayon. Sino na-experience ng gano'n? Yung dati close na close mo siya, ngayon parang stranger na kayo. Nakita ba ng gano'n? Ako yung mga klase ako sa PBS, na sobrang close kami, to the point na yung mga dito sigal namin pagkwentuhan. Pero ngayon, parang kami stranger. Alam mo yun, parang ngayon lang kami nagkakilala. Alam mo yung mga gano'n. Parang, naalala ko nga si Precious, yung isang classmate namin na nasa, doktor na kasi siya ngayon. Tapos nag-mission sila. Sabi ko, Pre, musta? Ano ang pangalan niyo, kuya? Bakit ito? Kuya. Hindi niya na ako maalala. Tapos sabi ko, Pre, pumunta ka pa ng church. Nagbanda pa tayong dalawa. In-invite mo pa ako sa tipo mo sa UP Diliman. Di ba alam na yan nanay mo? Remember. Kayo pa nagkatid sa akin hanggang hotel. Hindi ko maalala. Bakit ito? Yung close na close mong tao noon, pagka nasa PBS kami, please, kailangan ko ng gitarista. Sa Bible School eh. Takbo kami ng chapel, practice kami.
Laging ganon. Tapos, please punta tayo sa labas, magsisisip tayo. Tapos, all of a sudden, after, let's say, 15 years, 20 years, hindi na kayo magkakilala. So, everything changes. No? Anak lang konti, wala na. May mga ganun eh, no? Yung dati, talagang kasanggang dikit mo, tapos parang hindi ka nakilala. May ganun ka ba, Angelica? Yung dati tropa mo, taga din lang yun. Hindi na. Joke lang. Okay, so in the middle of all instability, hearts grow anxious. Yeah. And ito nakakalungkot, faith can waver. Nagbabago. Ano yung kinanta niya, no, nila, kayo pa kumanta nun, baka si Shifting Sand. My faith is like shifting sand. Change, alam ko kayo yun. By every Jennifer na. Ay, hindi. Sorry. Mako. Nagbago na pala yung title. So, that will remain steady. Yan, hinahanap natin na. People begin searching for something or anything that will remain steady. Next, Ate Maria. But the good news is this. While the world changes, Christ does not. His power has not weakened, His promises have not failed, and His love has not diminished. So habang nagbabago ang lahat, merong hindi nagbabago. Sino yun? Si Kristo. Na kahit na ilang beses mo sinaktan si Lord, ilang beses mo siyang pinalikuran, ilang beses mo siyang binaliwala, hindi nagbago yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Hindi nagbago yung pagtingin niya sa'yo. The same Jesus who calmed the storm, healed the broken, and saved the lost is the same Jesus today. No? Yung napapanood natin sa TV, sa mga movie, Jesus, di ba, yung pinakalma niya yung wind during the travel on the boat, no? Tapos yung nagpagaling, bumuhay ng patay, di ba? And save the lost is the same Jesus that we are worshiping today. Siya pa rin. Diba? Di ba kaya nagugulat, no? Yung mga narinig natin storya, yung mga taong nakita natin sa movie, kung sino yung Jesus na tinutukoy nila, it's the same Jesus you are worshiping today. He never changed. Si Jesus pa rin yung sinasabi niya, behold, I stand, di ba? Outside the door of your heart and knock. Di ba? If you let me come in, sabi niya, I will dine with you. So, ibig sabihin, ano yun yung pinakinggan mo yung Pastor Ruther? Sabi niya, nung kumakatok si Kristo, ibig sabihin, may panawagan. So, si Jesus, kung kinukuha niya yung attention mo when He knocks at the door of your heart. And then, ang first response mo is, lumapit sa pinto, and then buksan. Tama? So, that's an act of faith. And then, sabi ni Lord, if you let me in, I will eat with you. So, tignan natin yung kultura ng Hudyo. Pagka mag-conversion, like kasi nanay, mga ancheta, kaibigan niya, bakit ba kayo kumakain? Magkasama. Kasi you are close. You have a good relationship. And you want to talk something that will make you feel happy. And safer and comforted. And encourage at the same time. Tama? So, ibig sabihin, when you let Jesus in your heart, sabi niya, I will eat with you. Ako kumakain lang naman tayo with someone, those who are close with us. Yung may mga relationship sa atin, tama? Na-try mo na bang kumain, William, sa mall na tabi tayo, hindi mo kilala. Oy, kamusta ka na? Tara, hindi mo gagawin yun, di ba? Baka magulat siya, meron dito. Pag bigla akong kinakausap na ito. So, ibig sabihin, kaya si Kristo pumasok at kumain sa'yo because you have relationship. Nakakita na ba kayo ng kumatok? Ay, sir, special offer. Ay, hindi. Sasarado mo na. Tama? Most of the Christian, Jesus is keep on knocking on your door. You just talk to Jesus in the front of the door. And you don't let Jesus come into your life. Hinahayaan mo lang siya pumatok, kausapin mo lang siya, Lord, ano problema, anong meron? Okay, sige Lord. But you'll never let Jesus come into your heart. Diba? To stay with Him, to talk with you, to eat with you. Kasi pag pinapasok mo yun, sabihin there's a good relationship. And
Sino lang ba ang wini-welcome natin sa bahay natin? Yung mga taong katiwalaan natin. Yung taong alam natin na part ng buhay natin. Tama? Diba? Ini-invite natin yun. So, the heart is your life. When you invite Jesus in your heart, ibig sabihin, you are willing to listen to the Lord. Tama ba? Pag nagkukwentuhan ng magkakaibigan, hindi, ganito gawin mo. Ana, ganito gawin mo. Wala, kwento. Di ba, may gano'n? May mga suggestions sila. Tama? Si President, tawa ng tawa eh. Kaya tato. Okay, next ating Mariam. In an ever-changing world, we are not left without an anchor. We have an unchanging Christ. Yung anchor, ano ba ibig sabihin niya pag may ganyan ang isang bangka? Bigat po. Hindi. Hindi yan naman sobrang bigat eh. Ano ba mabigat? Yung barko, yung anchor. Oh. Yung barko. Bakit may anchor? Ba't ba ganyan ang design ng anchor? Saan siya dapat tumama? Sa buhangin, sa bato? Sa bato. Sa sino ba to? BBM din. Si Jesus, di ba? He is the rock of our faith. The foundation. Pag ang isang bangka, para hindi siya gumalaw sa mga alon, kasi dadali siya ng alon, ilo-lower niya yung anchor para mag-hook up dun sa bato. Pero kahit anong galaw ng bangka, nakasteady lang siya. So hindi yung anchor na papasteady sa kanya, yung bato sa ilalim. Diba? Kasi kailangan i-lower yan para makakapit sa ilalim. So ngayon, sino kinakapitan natin? Si Christ. At changing, diba? So in every changing world, we are left without an anchor. And we have an unchanging anchor, which is God. So ang ganda ng tingnan, no? Pansin mo, ang ganda ng picture. Kasi yung picture, sobrang tindi ng wave. Pero makakasurvive yung isang bangka because of the anchor na nakadikit o nakakapit sa bangka. Next item mo yan. Si President din nag-take note. Pati pa si Vice. So, walang ballpen po. Ay, hindi dahil lang din. Dami kong ballpen dyan. Kaya naman po. And changing Christ in a constantly changing world. Ito. Bakit yung President natin kulit? Okay. Sabi sa inyo, leadership is not just title. It's something that you do. Okay. Unchanging Christ in a constantly unchanging or changing world. So si Lord hindi siya nagbabago. Siya yung Diyos na napako sa krus 2,000 years ago. Siya pa rin yung kausap mo ngayon. And then we have the privilege to know Christ deeper, no? By hearing His Word. By reading His Word. Kamusta yung pamabasa mo ng Bible kanina? Nakapagpasa ko ba? Kagabi lang. Hindi. Hindi po, kagabi lang. Kami lang. May continue mo yan, ha? Para tuloy-tuloy. Sige, maganda. Magkagawa tayo ng group chat for devotion. Ulit. Next ating Maria. Ano ka ba sa duration? Magkakapon natin dyan. Okay, Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So tandaan niya, no? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, siya ngayon. Kung ano yung pagkatao o character ni Lord noon, till now yun pa rin ang character. He never changed. He's still the same yesterday, today, and forever. So isang patunay, no, biblically, na si Lord hindi nagbabago. Si Lord, kahit na ilang beses mo siyang dinisregard, no? May mga lakad ka, no? Yung may lakad mo kaysa kay Lord. He never changed. Pero lagi natin tatandaan na, although the Lord is loving, huwag niyong aalisin yung part na He is also a just God. Siya ay makatarungan Diyos. No, mahal ka niya, pero He will punish you for something that you did. But God is offering forgiveness. Yun ang lagi niyo tatandaan. Kasi, yung ibang katwiran ng iba, mga tao, especially the other religion, kapag namahal naman si Lord, diba? Para saan pa yung pagpapatawad niya kung hindi ka paglaban? Mali yung idea. No? He loves you not because
you are nice or anything. He loves you because He wants you to be saved. Mm.